Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at natatanggap na ang SST pension ninyo, may malaking balita ako na dapat ninyong marinig ngayon na. Huwag muna kayong tumayo dyan sa ininyong upuan dahil ang sasabihin ko sa inyo ay makakabago sa buhay ninyo sa susunod na 3 taon. Narito na ang pinakamalaking pension increase sa buong kasaysayan ng SST. Hindi lang basta 13 month bonus, hindi lang basta one-time na dagdag, kundi 3 taong sunod-sunod na taas ng pension ninyo. Sa September 2025 pa lang, makakakuha na kayo ng isa 0% increase kung retirement o disability pensioner kayo at 5% naman kung survivor pensioner kayo. Pero hindi pa doon natatapos, mga kapatid, may dagdag pa ulit sa 2026 at may dagdag pa ulit sa 2027. Ibig sabihin, pagkatapos ng 3 taon, ang pension ninyo ay tataas ng halos 33% para sa mga retirees at 16% para sa mga survivors. Ang dami-dami nating mga tanong dito, sino ang qualified, kailan matanggap, paano makukuha, at ano ang mga dapat gawin para hindi mawala ang benefit na ito. Umupo muna kayo ng maayos dyan dahil ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng detalye ng bagong SST Pension Reform Program na ito. Una sa lahat, alam ninyo ba na ito ang unang multi-year pension adjustment sa 68 taong kasaysayan ng SST? Hindi ito biro, mga kapatid. Si President Marcos G. mismo ang nag-direct dito, at si Finance Secretary Ralph Recto ang naging bridge para maging totoo ang pangarap nating lahat na mas mataas na pension. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng benefit na ito. Lahat ng SST pensioners na naging qualified na bilang August 31, 2025 ay kasama dito, walang exemption, walang favoritism. Kung retirement pensioner kayo na 60 pataas o early retirement, qualified kayo. Kung disability pensioner kayo, qualified din kayo. Kung survivor pensioner naman kayo na nakatanggap ng death benefit dahil sa namatay na asawa o magulang, qualified din kayo. Ang maganda pa dito, hindi kailangan mag-apply o pumila sa SST office. Automatic na ito. Ngayon, tingnan natin ang mga numero na magiging realidad ninyo. Halimbawa, kung ang current pension ninyo ngayon ay 5,000 bawat buwan at kayo ay retirement pensioner, sa September 2025 magiging 5,500 na ito dahil sa isa 0% increase. Pagdating ng September 2026, magiging 6,050 na yan at sa September 2027, aabot na ng 6,655 ang monthly pension ninyo. Iyon ay 1,655 na dagdag sa buong 3 taon. Hindi yan joke, totoo yan. Para naman sa mga survivor pensioners na nakakakuha ngayon ng S3,000 monthly. Sa September 2025 magiging 3,150 yan. Sa 2026 ay 3,308 at sa 2027 ay 3,473. Makikita ninyo, bagamat mas maliit ang percentage ng survivors, may significant increase pa rin ito na makakatulong sa ininyong pang-araw-araw na gastos. Pero mga kapatid, may mga importante ding dapat ninyong malaman para hindi kayo magkamali. Una, siguruhing updated ang address ninyo sa TET records ninyo. Maraming pensioner ang hindi nakatanggap ng mga previous benefits dahil mali ang address sa sistema. Puntahan ninyo ang nearest SETO branch o kaya naman ay i-update online sa SETO portal kung alam ninyo ang password ninyo. Pangalawa, kung may mga pending na loans pa kayo sa SST, hindi ito makakasagabal sa pension increase ninyo, pero mas maganda pa rin na bayaran ninyo para malinis ang records ninyo. Ang hindi ninyo dapat kalimutan ay ang ACOP program o Annual Confirmation of Pensioners. Kung kayo ay 80 years old pataas, kailangan pa rin ninyong mag-submit ng ACOP form tuwing taon para patunayan na buhay pa kayo at qualified pa rin makatanggap ng pension. Maraming seniors ang natigil ang pension dahil hindi nag-comply sa requirement na ito, kaya huwag ninyo itong pabayaan. May magagandang tax implications din dito na dapat ninyong alamin. Ang SST pension ay hindi taxable income, kaya kahit tumaas pa ang amount ninyo, hindi kayo babayad ng income tax dito. Pero kung may iba pa kayong income tulad ng rental properties o business, separate ang taxation doon. Isang malaking advantage din ng reform na ito ay hindi kailangan ng contribution increase mula sa mga kasalukuyang nagbabayad.
Noong 2017 kasi, noong nagkaroon ng A1,000 additional benefit, kailangan tumaas ang contributions para masustain. Ngayon hindi na ganoon, ginawa na ng SSS ang lahat ng necessary actuarial studies para siguruhing stable pa rin ang fund hanggang 2049. At may mga plano pa sila para i-extend ulit ito hanggang 2053 through better collection at expansion ng coverage. Para sa mga may mga family members na senior citizens, ipaalala ninyo sa kanila na mag-register sa EdTech online portal kung hindi pa nila alam. Mas convenient kasi makita doon ang updates at mga announcements, at hindi na kailangan laging pumunta sa office para sa mga simple na inquiry. Pero kung hindi nila kaya ang technology, samahan nini. O sila sa Kesete branch para ma-assist sila ng mga staff. Isa pang tip na gusto ko ibahagi sa inyo, mag-ipon pa rin kayo kahit may pension increase. Ang inflation ay patuloy pa ring tumataas, kaya ang increase na ito ay para lang ma-offset ang rising cost of living. Kung may extra pa kayo, consider ninyong maglagay sa time deposit o government bonds para may additional income pa kayo sa hinaharap. Ang pinakaimportante dito, mga kapatid, ay huwag kayong magpapaniwala sa mga fake news o scam messages na nagsasabing may kailangan pa kayong bayaran para makuha ang increase na ito. Libre ito, automatic ito at walang bayad. Kung may tumawag sa inyo na humihingi ng pera para dito, scam yan. Tumawag agad sa hotline o puntahan ninyo ang branch para i-report. Sa wakas, ang pension reform program na ito ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagkilala sa kontribusyon ninyo sa bansa, sa paggalang sa dignidad ninyo bilang mga senior citizens, at sa pangako ng gobyerno na hindi ninyo kailangan mag-alala sa basic needs ninyo sa gulang ninyo. Kayo ay deserve ng comfortable na retirement, at ito ang simula ng mas magandang bukas para sa lahat ng Filipino seniors.